Mahilig din ba kayong mga opya tulad ko? Ngayon pa lang, binabalaan ko na kayo. Bawal mga opya. Napatingin ako sa orasan ko. Malilate na ako. Dali-dali akong tumayo at pumunta sa banyo para maligo. Pagkatapos ay nagbihis na ako at nagmamadaling bumaba. Agad na akong nagpaalam sa mama at papa ko na aalis na ako. Kasalukuyan silang nag-aalmusal noon sa may kusina. Inaya naman ako ng mama ko na kumain na muna kahit konti lang. Lumapit ako sa lamesa at kumuha ng tinapay na may palaman. Ang sabi ko ay magbabaon na lamang ako at agad na rin akong umalis. Sumakay ako ng jeep papuntang school. Sa totoo lang, hindi pa naman talaga ako malilate. 6:30 pa lang naman. Pero kailangang makapunta na ako agad ng school kasi mangungopya pa ako ng mga assignment. Nakatulog kasi ako ng maaga kagabi kaya hindi ko na nagawa yung mga assignments ko. At saka, oo na, tamad talaga akong gumawa ng mga takdang aralin. Nakarehistro na kasi sa utak ko na okay lang na hindi gumawa ng assignment, lalo na kapag hindi ko naiintindihan. Bakit ko papahirapan ang sarili ko? Pwede naman akong mangopya na lang, di ba? Bumungad naman sa akin ng best friend ko pagkarating ko sa classroom namin at sinabi kong mangungopya ako sa kanya. Tinignan lang niya ako saglit, maya-maya pa'y napabuntong hininga siya at napailing habang natatawang inabot sa akin ang notebooks niya. Inuna kong kopyahin ang homework namin sa Trigo. First subject kasi namin yun. Tinitigan ko ang math notebook ko na nasa harapan ko at nagsimulang kumopya. Pakiramdam ko, may hilo ako sa sobrang daming numbers at letters na nakikita ko ngayon. Boss Pao, nagreklamo ko kasi ang dami-dami nun. Pero sumagot lang si Ciara na kasalanan ko raw iyon. Hindi daw kasi ako gumagawa ng assignments. Matapos kong kopyahin ang assignment sa Trigo, sinunod ko naman yung iba. May tiwala naman ako sa mga sagot ni Ciara eh. Gents Lister siya, ibig sabihin matalino. Kaya sigurado ako na kung hindi man tama lahat ng sagot niya, karamihan sa mga ito ay tama. Napabuntong hininga ako. Bakit ba lagi nalang tambak ang mga pinapagawa sa aming takdang aralin? Hindi man lang nila kami bigyan ng pahinga. Pero sa bagay, ang pinagpaguran ko lang naman ay ang pagsusulat at pangungopya. Okay na rin yun. At least, hindi dumudugo masyado ang utak ko. Alam kong masama na ang tingin niya sa akin kasi isa akong dakilang tamad at mangungopya. Pero, tamad lang akong magsagot kaya lagi akong nangungopya ng assignments. Pero, hindi naman ako nangungopya sa mga exams. Nag-aaral din naman ako. Tsaka yung grades ko, hindi naman masyadong lagapak at sayad sa lupa. Average lang kumbaga. Lumipas ang buong maghapon. Nakopya ko naman lahat ng assignments namin. Yun nga lang, kung minamalas nga naman, mas dumami yung binigay sa aming panibagong homeworks. Naglalakad kami ngayon papalabas ng campus nang biglang magsalita si Ciara na para daw akong pinagsakluban ng langit at lupa sa itsura ko. Tinitigan ko siya saglit at nagtanong, Ciara, pakopyahin mo naman ulit ako ng mga assignments. Tinaasan niya ako ng kilay. Pero pumayag din naman siya. Basta't agahan ko lang daw ang pasok ko. Ngumiti ako na matamis sa kanya at nagpasalamat na sinabing, huwag kang mag-alala, aagahan ko talaga bukas. Kinabukasan, tulad nga ng pinag-usapan namin ni Ciara, ay inagahan ko ang pasok. Nagulat pa nga si mama nang makitang mas maaga pa akong nagising kaysa sa kanya. Dumating ako sa school ng mga before 6 a.m. Wala pa nga atang estudyante. Pagpasok ko sa classroom namin, may nakita akong isang babae. Nakatalikod siya sa akin pero alam ko kung sino siya. Alam kong si Ciara yon, kaya tinawag ko siya. Mabagal siyang lumingon sa akin tapos nginitian niya ako.
Tumabi ako sa kanya. May ibinigay siya sa aking notebook. Nagsimula na akong kumopya. Narinig ko saad niya. Pagod na daw siya. Kaya napatingin ako sa kanya. Nagtanong naman agad ako. Pagod? Pagod ka na bang gumawa ng mga homeworks natin? Nako, naiintindihan kita. Sabi ko habang natatawa-tawa pa bago muling bumalik sa pagsusulat. Mamaya pa'y tumayo na siya. Tinawag niya ako at nagpaalam na may pupuntahan lang siya at sandali lang siya. Hindi ko na lang siya pinansin, busy ako eh. Pero hindi ko mapigilang hindi magtaka. Bakit kaya ganun ang ikinikilos niya? Lumipas ang oras, unti-unting nagsidatingan ng mga kaklase ko. Natapos ko na rin yung assignments ko. Hanggang sa natapos ang buong araw. Pero hindi na bumalik si Shiara. Nasaan na kaya ang babaeng yun? Hindi ko naman siya matawagan. Naiwan ko kasi ang cellphone ko sa bahay sa sobrang pagmamadali na pumasok ng maaga. Napagpasyahan ko na lang na dumaan sa bahay nila para ibalik yung notebook niya. Malapit lang naman yun dito sa school. Lalakayin ko na lang. Nang makarating ako sa bahay nila, napansin ko na medyo madaming tao. Ano kayang meron? Wala namang natatandaan na may okasyon na dapat ipagdiwang ng pamilya nila ngayong araw na ito. Pumasok ako sa loob. Pero nagulat ako sa tumambad sa akin. Kabaong. Bigla akong kinabahan. Nakita ko ang mama ni Shiara, kaya nilapitan ko. Nagtanong ako kung anong meron. Tumingin siya sa akin sandali, tapos bigla na lamang siyang humagulhol. Ang sagot niya lamang ay wala na daw si Shiara. Naguguluhan ako, Boss Pao, dahil kanina lamang ay katabi ko pa siya. Nang bigla uling magsalita ang kanyang mama. Sinabing, sinubukan nila akong tawagan, pero hindi raw ako makontak. Nagpakamatay daw si Shiara kagabi. Nagbigti ito. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Napailing ako. Hindi pwedeng mangyari yun. Hindi pwedeng patay na si Shiara. Hindi pwedeng nagpakamatay siya kagabi. Hindi pwede. Nakasama ko pa lamang siya kanina. Napaka-imposibleng patay na siya. Dahan-dahan akong lumapit sa puting kabaong na nasa harapan. Unti-unti at puno ng takot kong sinilip ang nasa loob nito. Hindi nga nagsisinungaling si tita. Si Shiara. Si Shiara ang nasa loob ng kabaong. Patay na nga siya. Niyakap ko ng mahigpit ang notebook niya na dala-dala ko. Paano nangyaring nakasama ko pa siya kaninang umaga? Tinitigan ko ang maamong mukha ng aking kaibigan. Maputlaman ito, ngunit bakas pa rin ang kagandahan sa kanyang mukha. Muntik na akong matumba at mapasigaw sa kinatatayuan ko. Nang bigla na lang magmulat ang mga mata ni Shiara. Ang kanyang maiitim na mata ay nakatingin sa akin. Mas lalo rin akong kinilabutan nang unti-unti siyang ngumiti sa akin. Isang nakakapanindig balahibong ngiti. Pagka-uwi ko sa bahay, Boss Pao, tinanong ako nila mama kung anong problema, pero hindi ko sila pinansin. Umiyak lang ako ng umiyak hanggang gabi. Bago ako tuluyang dalawin ng antok at pagod sa kakaiyak, tinignan ko muna ang cellphone ko. Ang daming text at miss call. Lahat galing sa mga magulang ng best friend ko. Lalo tuloy akong naiyak.
Isang kararating lamang na text ang nakapukol ng aking pansin. Pakiramdam ko ay sumikip ang aking dibdib. Parang gusto ko nang magwala at magsisigaw. Simula ngayon, ipinapangako ko sa sarili ko na gagawin ko na ang lahat ng mga homeworks ko. Hindi na ako kokopya sa iba. Hindi na ako aasa sa sagot ng kung sino man. Muling sumagi sa aking isip nang na-receive kong text kanina lang. Napahagulgol ako nang maalala ko ito. Gusto mo bang kumopya ng assignments? Halika, pakukopyahin kita. Agahan mong pumasok ha. Hihintayin kita. Shiara.